Maraming salamat po sa mga umaten. So, open ko yung mic ha. Pwede kayo magsalita, pwede kayo magtanong. Ayan, naka-open yung mic ha. Wag lang makikipag-debate sa akin, no? Hindi ko kayo uurongan sa debate. Ayan. Okay, so mga kapatid, salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Yun ang gusto kong paalam sa inyo. O kaya ako kayo sinasama dito kasi gusto ko kasi hindi lang ako yung lumalalim sa eschatology. Gusto ko kayo din. So I just want to share. May bago ko ngayon ito. Top 5 na eschatology beliefs ng full grace. Tayo, may mga beliefs tayo, di ba? Nakakala natin ay doctrine, pero speculation lang pala. Ayan. Okay, marami tayong pag-uusapan ngayon. Aabot tayo, guys, sa 1.5 hour to. Kasi, tinan nyo, no? Mahirap naman kasi yung mga kapatid na lait tayo ng lait sa ibang nagtuturo, pero tayo rin pala may kapintasan ng tinuturo natin. So basically, itong Bride of Christ ay tinuturo talaga nito ay more on premillennialism talaga tayo. Sabihin premillennialism, naniniwala tayo na ang paghahari ni Kristo ay literal at mangyayari pa ito sa future. Kaya tayo premillennialism. At ang premillennialism ay may mga grupo po yan. Napag-usapan na natin dati na ang premillennialism meron yan 4, no? Naniniwala yung iba sa pre-tribulation. Magra-rapture muna bago mag-tribulation age. Tapos naniniwala naman iba yung mid-trib, merong pre-rat, at merong post-trib. May kanya-kanyang mga version, guys. Okay? Ngayon, pag-aaralan naman natin, ngayon hasla na tayo sa pre-trib, di ba? Pag-aralan natin yung ibang view. Di pwedeng yun lang ang alam natin. Sa madaling salita, guys, liligawin ko kayo ngayon. Ayan, okay. So maging ready kayo huwag kayong magpapadeceive. Kasi yung pag-aaralan natin ngayon ay hindi nangangahulugang i-deceive ko kayo. Gusto ko kayong i-train sa mga ibang views. Diba? Kasi eschatology to maraming maraming mga bagay na gusto kong mas malalim pa kayo. Guys, pagpapastor na tong tinuturo ng Panginoon sa inyo. Hindi pala ako, no? Tinuturo ng Panginoon. Mas malalim pa sa pagpapastor to, guys. Sa totoo lang, maraming mga pastor hindi malalim sa eschatology. And hindi naman sa nagyayabang tayo. Totoo naman. Hindi lahat sila malalim. Kasi ang eschatology, birang tinuturo. Pero ngayon kasi, mahabang panahon tayo nag-aaral ng eschatology, premillennialism, pre-trib. Diba? Na meron tayong pundasyon na hindi pa ihintulutan ng Diyos na tayo ay dumanas ng 7 years of tribulation. Hindi pa ihintulutan ng Diyos na tayo maghirap. Tayo ang Bride of Christ. Hindi niya pahihintulutang mangyari yun at maliwanag naman ang sinasabi ng Biblia, di tayo tinawag ng Diyos para maghirap. Yun nga lang simpleng pangyayari sa buhay natin, iniingatan tayo ng Panginoon. Diba? Sinusuplayan tayo ng pagkain araw-araw, hindi niya tayo nahayaang maghirap. Charito pa tayo, pinagpalat, pinaburan. Tapos paparanas sa iyo ng 7 years of tribulation. So diba, medyo awkward yun. So yun. Kaya nga lang mga kapatid, etong problema. Top 5 na eschatology beliefs na akala natin ay doctrine pero speculation lang pala. Okay. So ito yung madalas na binibintang sa atin ng kabilang channel na puro daw tayo speculation. Paano kung sabihin ko sa inyo na sila rin puro speculation? Mas malala sila kaysa sa atin. So wala na. Mamaya tapusin nyo to, 1.5 hour tayo, guys, mag-aaral. Pagpasensyahan nyo na. Pero I just want to make it sure na mas magiging matalas kayo ngayon. Nasabi di ba ng Biblia, kapag ang palakol ay hindi inahasa, ito ay pumupurol. So ngayon, patatalasin ng Diyos ang ating unawa. Understanding lang naman to, guys. Sige, let's dive into the topic. What is speculation muna? Diba? Ang una kasi natin malaman dito, ano ba yung speculation? Okay, pag-usapan natin doctrine versus speculation. Okay. Ano ba pagkakaiba nilang dalawa? Sabi dito na speculation is a belief, paniniwala. Okay? Paniniwala or an idea o isa siyang idea lang na nagfo-form
ng maliit o minsan walang ebidensya. Yun ang speculation, di ba? You're speculating, wala ka namang ebidensya, wala kang malinaw na proof, pero you believe. Believe siya. Okay? Relying on incomplete information or guessing. Sulat ko muna kaya, no? What is speculation? Note tayo. Number 1, belief. Belief. Pag believe, paniniwala. Kaya sabi dyan di ba? Belief. Tapos number 2, ano daw ang speculation? An idea formed with little no evidence. Okay? So, paniniwala, naniniwala ka pero wala ka namang ebidensya. Yun. Naniniwala ka pero walang ebidensya. Or belief or ito ay paniniwala. O pwede ring pananampalataya, guys. So, pananampalataya ba ay belief ay magkapareho? Sige nga, debatihin nyo nga ako. Ano pagkakaiba ng paniniwala sa pananampalataya? Pareho ba o magkaiba? Magsalita po yung iba, yung mga gustong magsalita. Pareho lang po, pero mas malalim po yung term na pananampalataya. Parang mas biblical talaga pakinggan. Amen. Sige po, sino pa yung ibang gustong magsabi dito? Ano pagkakaiba ng paniniwala sa pananampalataya? Sabi ni Pastor Jimmy, spelling. Laking tulong nun, no? Spelling. Okay, tama. Spelling. Okay, so, ibig sabihin guys, pag paniniwala, pananampalataya, halos pareho. Ang pagkakaiba lang kasi ng paniniwala, naniniwala ka lang. Pero yung pananampalataya, naniniwala ka, tapos ginagawa mo yung pinaniniwalaan mo. May gawa ang pananampalataya. That is the exact meaning. Ang paniniwala, naniniwala ka lang. Naniniwala ka lang na ikaw ay pinagpalat, pinaburan, pero ang pananampalataya, naniniwala ka, tapos ginagawa mo. Anong ginagawa mo? Umakakbang ka ng pananampalataya. May ginagawa ka. You're doing something that you are believing. Pero pareho din. Sige po. Para sa akin, pananampalataya, di ba sabi sa Hebrew 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ibig sabihin, pananampalataya, yung meron kang maasa ka. Maasa ka. Meron kang inaasahan. Okay. Naniniwala ako na, halimbawa, kayo ba naniniwala kaya kong tumulay sa alambre? Parang hindi yata. Nananampalataya ka ba na papasanin kita, natutuloy tayo sa alambre? Hindi. So, yun. So, papasok yung faith. Kung nananampalataya ka, aasa ka na kaya kitang dalhin sa kabila. Ng imposible parang imposible. Parang imposible. Pero sa Diyos, iba. Dahil siya ang Diyos na imposible. Oo. So, yun, ng faith. Biblical, Hebrews 11:1, meron tayong inaasahan. Amen. Amen. Pastor Jimmy, salamat ha. Tingnan niyo, salamat po talaga. Iba talaga kapag salamat po, Pastor. Salamat po. So may nakakuha tayong verse sa kanya na faith is a substance that what you believe. What you believe is you cannot see, hindi mo nakikita. So, pananampalataya yun. So ano tawag doon? Wala ka pa ring ebidensya. Pero naniniwala ka mangyayari. Wala kang proof, but you are believing. Pasok pa rin siya sa speculation, guys. That is what speculation is. At tinuturuan tayo ng Panginoon na manampalataya. Just believe. Okay na sa Kanya yun. Yung belief, paniniwala, pananampalataya, may inaamaasa ka. Ang tanong, ang pananampalataya ba, nakita mo na? Ang speculation, maniniwala ka sa hindi nakikita. Hindi pa nangyayari, umaasa ka. So, sa pasok, speculation yun. Tama ba ako mga kapatid? Sige nga, baka mali ako. Sige nga. Pagtanggol nyo nga yung paniniwala nyo na hindi yan speculation. Magkaibang speculation sa belief. Belief nga Sinabi na nga dito nilinaw, di ba? Kagaya niya, ito yung ano ko, yung aking basihan. At yung mga yan ay may mga, dito sila kumuha. Talagang maganda yung source. Tsaka common sense. Pag speculation, ibig sabihin,
Wala kang ano. It is a theory lang. While theory is as well tested and well supported. Pero still, pasok pa rin siya sa speculation. Okay. Pass. Sige po. Speculation, yun nga, di ba? Ibig sabihin ng speculation, pagbabaka sakali. Tama ba Tagalog ko, pagbabaka? Meron bang ano dyan pa sa Google? Tagalog translate. Speculation in Tagalog. Baka yan nga pa. Ayan, nakakahaka. Ayun doon sa sa ibaba. Meron bang pagbabaka sakali? Ayun, pagbabaka sakali. Oh, you're trying. Hindi pa pass yung heaven. Sabi sa 2 Corinthians, no eyes have seen, no ears have heard. Ano yun? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, yung inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So heaven, wala pang nagsabing may heaven, di ba? Wala pa namang, pero bibigyan si Apostle Paul nakarating ng third heaven. Pero umaasa tayo na tayo pag namatay sa langit. That's speculation. Tayo sa paniniwala na pananampalataya na may langit talaga. Ini-expect mo talaga may langit pagka tayo namatay. Yun. So, ibig sabihin, guys, tingnan nyo doon muna tayo sa sige, para mas malinaw tayo. Kuha tayo doon sa kontra. Doon tayo sa tinatawag naman na doctrine. What is doctrine? In the Bible, doctrine refers to a teaching or instruction found in the scripture forming the basis of Christian belief and practice. It is a systematic summary of God's word that proves spiritual understanding, guidance, and foundation of righteousness. Meron siyang biblical proof. There's a biblical proof talaga na nasa Bible yung tinuturo mo. Ngayon, kagaya niya, naniniwala tayo na merong Diyos. Saan sa Bible? Meron. So, hindi na po yun speculation. That is doctrine. Na yun ay speculation. No. Yun ang pagkakaiba nila. Hindi kagaya ng speculation talaga, walang matibay na basihan sa Bible. Pero kung naniniwala ka na may Diyos at sinabi naman ng Bible na may Diyos, of course, that is not speculation. That is doctrine. Doctrine yun. Dogmatic yun. Hindi pwedeng kontrahin yun. Sige, kontrahin nyo ako, walang Diyos. Di yari kayo sa Bible. Kasi ang linaw sa Bible na may Diyos. So, ibig sabihin, ang doctrine ay letra por letrang sinasabi mismo ng Biblia. Pero yung speculation ay hindi po letra por letra na sinasabi ng Biblia. Pero ito isang theory na base din naman sa Biblia. O halimbawa, nagtuturo tayo ng pre-tribulation rapture. Maraming naniniwala sa ating mga sa full grace na magra-rapture muna bago ang tribulation. Meron tayong mga supporting verse dyan. Pero by speculation. Pero wala tayong makikita sa Biblia na sinasabi na magra-rapture muna bago mag 7 years of tribulation. Walang ganun. Kaya hindi siya doctrine. Hindi siya doctrine. Wala akong doktrinang ganun na sinasabi mismo ng Biblia na magra-rapture muna bago mag 7 years of tribulation. Lahat po ng mga nasa full grace. Nahamon ko kayo, saan sa Bible ay magra-rapture muna bago mag 7 years of tribulation, letra por letra. Wala po doon. Saan tayo babagsak? Sa theory, sa speculation. Papakita natin doon verse by verse, kahit na walang sinasabi na direkta, pero yun po yung tinuturo. Sabi na ng mga atheists, wala daw Diyos. Naniniwala ka na may Diyos, saan sa Bible? Ito. Yun, letra por letra. So yun ay doctrine. Okay? Pero yung speculation, malalaman nyo mamaya mga example kay speculation. Okay. Doctrine is a body of teaching. Christian doctrine is a teaching that found in the Bible. Kailangan nasa Bible talaga nakasulat. Yung example nga dito ay about God is. Nasa Bible naman di ba na ang Diyos ay Diyos? Si Kristo ay Diyos. Sinabi sa Pilipos, sinabi sa 1 John na siya ay Diyos. That is biblical. That is doctrine. Sinabi rin ng Bible ang kaligtasan ay regalo lamang sa magitan ng pananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. That is doctrine. Doktrina yun. Di pwedeng kontrahin yun. Mamusabing speculation yun. Babatukan ka namin mga nagtuturo ng full grace. Kasi kulto ka na. Kasi lumalabas kasi noon, you are refuting the Bible what says. Diba? Okay. Pero sa eschatology, aminin na natin, patutunayan ko sa inyo mamaya na
Sa eschatology, hindi malinaw na doctrine ang mga turo sa eschatology. Marami ho dyan talaga speculation. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. So tingnan nyo, no? Ito na yung pagkakaiba ho natin. Naniniwala pero walang ebidensya. Ano pa ba yung speculation? A belief or an idea. Idea. Okay. Isa siyang number 3. Idea. Ano ba Tagalog ng idea? Ay, ano ba Tagalog ng idea? Ideya. Hindi pwedeng ideya eh. O panukala. Hindi. Sige na, idea na. Kaya naintindihan nyo na yan, guys. Naintindihan nyo na yan. Oh. Idea. Ito, a belief or idea that form no evidence acting as a guess, hula. Nanguhula. Tama, haka-haka. O idea, o pwede ring number 4, hula. Pagbabaka sakali. Nanguhula, you are guessing. Ano pa ba? Something that is not known or certain. It involves forming a theory. Ayan, no, theory. Yung mga may sabi niyan eh. Oh, theory siya. Ang theory pala, speculation pala ang theory. Oh. Marami tayo mga paniniwala sa Bible na theory, guys. Ibig sabihin yun ay under siya ng speculation. Oh. Yung mga may sabi nito eh. Sige po. Yung mga galit lang naman hindi naniniwala sa speculation eh. Sige. Bale, ano lang. Ito nga dinadaan nga natin sa legal na paraan eh. Legal na paliwanag, no? Oo, kasi sila kasi daldal lang, pero tayo kasi pinag-aaralan natin. Totoo ba yung inaakusa nila sa atin na puro ang eschatology doon natin at theory? So, ito ay speculation. Believe, pananampalataya, umaasa ka, naniniwala ka, pero walang ebidensya. No proof. Idea lang siya. Hula o pagbabakasakali or theory. O, patay na. Marami tayong mga paniniwala mga Christian ay theory lang. Ulitin ko nga, ayun no, theory talaga siya eh. Ayun no, forming a theory or a conclusion based on inclusive information. Tanggapin na natin ang katotohanan na ang theory ay speculation. Ayun no, speculation. Ayun no, theory. Ano yan? Diba? Kagaya ng Big Bang Theory. Yun, theory yun. Pero sa bagay, science din naman yun. Hindi lahat ng totoo doon. Diyos ko. Yun yung Big Bang Theory na yan. Theory na theory pa. Double theory, double did. Haka-haka. Hindi tayo sigurado. Walang basihan. Oh. Ngayon, malinaw na. Hindi kagaya ng doctrine. Malinaw ang doctrine. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Hindi kagaya ng doctrine, talagang dogmatic. Kailangan nasa Bible. Kailangan letra por letra. Pakita mo sa akin ang Trinity. Wala sa Bible. Pag ang Trinity ay wala sa Bible, lumalabas nun na speculation lang yun, theory. So ang Trinity ay theory, speculation. Sangayon ba kayo guys? Ang doctrine ay Trinity. Ang doctrine na Trinity ay speculation. Lumalabas doon na speculation lang yun. Oh. Wala namang malinaw sa Bible eh. Na nakalagay ba sa Bible na ang Diyos ay may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Lahat po yun puro theory. Lahat po yun puro speculation. O patay na. Kala ko ba walang speculation sa inyo? Kayo nagtuturo din ng ganyan. Oh. Guys, alam ko masakit sa inyo to kasi alam nyo naman ako, yung mga binibigay ng Panginoon sa akin talaga, controversial topic talaga. Controversial. Alam kong tumataas ang kilay nyo ngayon. Pero guys, gumising kayo sa katotohanan. Those are only theory. Oh. Di Pastor, oneness ka. Hindi ko sinasabi. Kasi kung hindi tayo gagamit ng speculation, maliligaw ka kasi. Kaya we need to use speculation. Yun ang meaning ko doon. Kaya ang speculation ay mahalaga sa pag-aaral ng Biblia. Kasi ang speculation ay common sense. Sige nga, sa Bible, malinaw na ang Diyos Ama ay Diyos.
Sa Bible, malinaw na ang Diyos anak, si Jesus ay Diyos. Malinaw din naman sa Bible na ang Diyos ay banal na spirito, ay Diyos. Medyo slight nga lang, pero granted, ayon dun sa kay Ananias at kay Sapphira. Pero yung word na Trinity, saan sa Bible? Kasi ang liwanag sa Bible na ang Diyos ay iisa lang. So saan ka babase? Babase ka sa theory. Dito ka natitira na ano ba ang Greek, ang God? O plural. O theory na yun. You're starting na wala sa Bible, pero you are discovering the text. Di ba? Okay, ito na tayo. Ayan na. So, malinaw na sa atin ang pagkakaiba ng doctrine versus speculation. Ang doctrine kailangan letra por letra nasa Bible. Dapat letra por letra. Okay. Okay. So, top 5 na eschatology beliefs ng Full Grace, Full Grace community tayo. Nakakala natin doctrine. Pero speculation lang pala. Okay. Una, ayan, 70 week of Daniel. Yung 70 week of Daniel na yan, tayo ay naniniwala, dyan ang galing ang 7 years of tribulation. Ayon sa pag-aaral natin, ito, di ba? Sabi, mayroong 490 years ang gap para itayo uli ang Jerusalem. May utos sa Jerusalem. Sabi ni Gabriel kay Daniel sa Daniel chapter 9 verse 27. Nangyari nga ito noong 396 BC. Magkakalculate tayo, 32 AD namatay si Christ. Ngayon ang tanong, saan sa Bible na may gap itong 2,000 years na to? Saan sa Bible? Saan sa Bible na future event ang 7 years of tribulation? Saan sa Bible? Kailangan letra por letra. Oh. Pastor, sa Hosea sa Hosea to. Hindi nga Kasi ang linaw kasi sa Daniel, tinan nyo Ang linaw kasi sa Daniel, kung magiging stricto tayo, letra por letra, doctrine talaga, dogmatic, doon tayo sa sinasabi mismo ng Biblia. Sabi ng Biblia dito, no? Ang lungsod na ito ay ang iyong mga kababayan ay binibigyan ng 490 years upang tigilan ang pagsasalansang, layuan ng kasamaan, pagsisiyan ng kasalanan. Pagkatapos daw ay iiral ang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain, at itatalaga na ang dakong kabanal-banalan. Kung titingnan yan sa King James, ito ay to anoint the most holy. Ibig sabihin, ito ay prophecy ng paghahari ng Diyos sa lupa. Kaya ang totoong logic ng prophecy na yan ay ganito. Ganito talaga dapat. At nung nakalculate, nung nangyari nga nung itinayo ang Jerusalem, nangyari yun 445 BC. So we starting calculate na bumagsak siya ng 32 AD nung pagkamatay ni Kristo. Kasi ang sabi diyan, the Messiah will cut off. Then sunod din naman, basahin natin. Unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos ng muling titinding ng Jerusalem hanggang sa ang prinsipeng hinirang ay lilipas ng 49 years. Ito yun, 49 years. Tingnan natin. Ito yun, 49 years. Muling tatayong Jerusalem, aayusin ng mga lansang at muog, mananatiling yun sa loob ng 434 years. O, tama. So, tama to. 434 years, mananatili doon nun. Hanggang sa daw? Hanggang sa pagkalipas ng 434 years, isang hinirang ng Diyos ang papatayin. So 26, this is the Messiah. After 3 weeks shall be Messiah, be cut off. Not for himself. Totoo yun. Namatay siya, hindi para sa kanyang sarili. Saan nangyari yun? Ito yung mapa natin. No? Mapa ng katotohanan to. Itong katotohanan. After 32 AD. After nun, sabi rito, no? May sinabi ba na 2,000 taon pa bago mangyari to? May sinabi ba rito? Wala naman Ang pagwasak ay darating na baha, pagkaraan ng digmaan na halos na walang itinakda ng Diyos. Ito nga yung nangyari dun sa 70 AD nga nangyari. Pero the point is, after nitong 434 years, magkasunod at ang pinunong ito, yun daw yung pinuno daw na to, yun dito, yung nagwasak ng templo, o ito yung prince dito, ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa 17 taon. Pagkaroon ng tatlong taon kalahati, pipigilin niyang paghahandog. Itataas niya
ang templong kapalapastangan ng walang kapantay. So, ibig sabihin, guys, ito talagang totoong sinasabi ng Bible tungkol sa 70 week of Daniel. Kaya dapat si Kristo naghahari na noong 39 AD. Pero ito ay ayon doon sa sinasabi mismo ng Bible. Ngayon, saan sa Bible o saan man lang sa mga verses na to by its context, sa kailangan by context, na nagsasabi na yung 7 taon ay 2,000 years. Saan dito? Wala naman, di ba? Oh. That is fundamental doctrines. Kaya totoo yung sinasabi ng mga preterists na nangyari na. Yung 7 years, patay na. Mga kapatid, ano masasabi niyo dyan? Sige nga. Saan sa Bible na 2,000 taon ang pagitan nitong dalawan to? Saan? Kailangan na, Sa Hosea po yan. Ba't Yung ka sa Hosea. bakit ka sa Hosea titingin? Bakit sa Hosea ka titingin? Doon sa inaral natin, yung mukhang malapit na ang rapture. Sige. Ang tanong, sige, patulang kita, Hosea chapter 6. Kunwari guys, hindi ako si Pastor Edwin, kundi kalaban ako, ha. Tinan nyo, ha. Sige. Kambing nga ako ngayon, kambing. Sabi away rito. Muna, away. Sabi rito, sa loob ng 2 araw, ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo ay kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Saan sa Bible dito? Anong connect niyan? Sa Daniel 9:27. Tapos 2 araw. Sige nga, paano niya papaliwanag yan? Ano connect? Wala, umepal lang, Pastor. So, saan tayo papasok? Doctrine ba? Hindi, speculation. Tama ba ako? Kailangan na ba natin gamitan ng speculation? Mga kapatid. True. True, Pastor. Ang tanong, yung tinuturo ni na 7 years of tribulation na may nakahang, doctrine o speculation? Speculation. Di nga, pakisagot nga mga kapatid. Speculation. Speculation po. Di ba? Haka-haka po. Pastor Jimmy, kayo po, baka meron kayo nakita sa Bible na na 2,000 taon pa talaga. Kailangan biblical. Pastor Jimmy, baka pakitulungan ako, baka nagkakamali din ako. Ano po tanong, Pas? Pastor, saan sa Bible, kailangan na doctrine saan sa Bible na totoo to? Na yung 32 AD, namatay si Kristo na hinto yung orasan. Tapos 2,000 taon sumingit. Ito nga ay 490 years na sinasabi mismo ng Biblia dito sa Daniel 9:27. The point is, saan sa Bible na ito ay merong gap na 2,000 years? Samantalang sabi rito, yung 7 taon magkasunod Ito po yung picture Ito talaga. Ito yung sinasabi ng Biblia Na 445 BC tatayo ang muog. Daniel 9:27 to para mabuo yung 490 years. Tapos, mangyayari niyan 32 AD, namatay daw yung Messiah. Tapos yung pinuno daw makikipagkasundo sa loob ng 7 taon. Ito yung 7 years na titira. 39 AD. Kaya dapat 39 AD, si Kristo naghahari na. Ngayon ang tanong, paano natin pabubulaanan yan ng doctrine? Kailangan doctrine, kapatid, hindi speculation. Pastor Jimmy, kayo po. Baka may idea po kayo. Huwag ka mag-i-speculate. Huwag kayo mag-i-speculate. Tawa na lang tayo. Bali, yung gap ang hahanapan natin ng verse. Verse, kailangan letra por letra. After 2,000 years, mangyayari yung 7 years. Saan sa Bible yun? Dalawa lang yan. Mayroong fundamental doctrines o susuko tayo at babalik sa speculation. Dalawa lang yan pamimilian mo. Doctrine o speculation?
Speculation yan, wala tayong mahanap. Alaba sa Google Pass. Speculation po. Tawag Bible. tayo sa GPT. Bible tayo, Bible. Doon tayo sa Bible. Kailangan letra por letra. Dapat nakalagay talaga after 2,000 years, mangyayari itong 7 taon. Dapat may ganun. Ang ano doon, Pass, yun nga, estimation. Oh, yun. Magpakumbaba na tayo, guys. Speculation talaga. Estimation yun. Kasi, yun nga, talagang malalaman lang kasi yan, yung gap. Kasi nga, ang church, ang mystery talaga yung church age natin ngayon. Dahil nga patapos na ang church Nasa huling na tayo, di ba? Tayo nga yung Laodicea na nasa last church age na. Kasi lahat ng yan, yung mga ganyan, speculation. Pero kung titingnan mo sa Bible, wala talagang gap. Ang 70 week of Daniel, yung 7 years, nangyari na noong 39 AD, dapat tapos na. Pero ang tanong, bakit hindi pa naghahari si Kristo? So gagamit ka doon ng speculation. Gagamit ka doon ng theory. Gagamit ka ron ng common sense. Di ba? So ano ang big idea? Kailangan mo pa rin ng speculation. Okay, 1-0. 1-0 na tayo. Ayan. Ito pa. Pastor, kasi common sense talaga kasi wala pa si Jesus eh. Di ba? Kung Kasi nandyan na si Jesus, edi wala na. Panalo na. Kaya gagamit tayo dito ng speculation na kailangan nating maniwala, manampalataya, umasa. Naniniwala ka pero kahit na wala ka ebidensya, you are still believing. Idea, yung theory. Dito tayo papasok. Saan tayo papasok? Speculation pa rin. Diba? Tanungin ko, saan sa Bible na ang tribulation ay mangyayari? 7 years future, saan nakuha yun? Kailangan letra por letra. Makita natin. Diba? Okay, continue tayo. Ito, peace treaty ng Antikristo sa Israel. Ay nangyari ngayon. Sabi nila, kapag daw ang Antikristo ay nakipag-peace treaty sa Israel, ang Antikristo ay makikipagkasundo ng kapayapaan sa Israel. Ang tanong, saan ba nakuha yung treaty ng Antikristo? Saan ba sa Bible? Ang pundasyon kasi niyan, nasaan ba sa Bible na yung Antikristo ay makikipagkasundo sa Israel? So basahin natin yung original na sinabi ng Bible bago tayo mag-speculate. Ang sabi rito, ito yun, Daniel 9:27. Ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo. May sinabi bang Israel? Wala eh. Sa makapal na tao. Sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon kalahati, pipigilin niyang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya ron hanggang naglagay sa kanya parusahan ng Diyos sa itinakda sa kanya. So ang tanong, saan dyan yung peace treaty? Saan? Paano nyo nasabi o paano natin nasabi na ang pakikipagkasundo na to ay peace treaty? Saan nga yan? Pero ako may alam ako, pero kaya nga lang, speculation. Pero ang inahanap natin dito, doctrine dapat. Saan sa Biblia? Saan dyan? Sa verse na yan? At paano nyo napatunayan na peace treaty yan? Tingnan natin sa English, no? King James. And he shall confirm the covenant. Kasunduan pala. With many. Sino yung many? Tingnan natin sa Greek. Sige, gamit tayo ng Greek. Kahit na speculation lang to, ay naalam natin sinabi. For 1 week, or Shabaw, literally 7 years, tama. Okay, 7 years. Week, 7 years, tama. And in the midst of the week, ang point kasi rito, ano tong covenant na to? Di ba? Usong-uso yung turong yan. Kagaya ngayon, di ba? Yung with many, Pastor, yung with many. With many, di alamin natin. Ang sabi rito, Rab, size, age, number, full, great enough, time, rude. With many.
Wala, may inilan talaga siya. Abundant, rank, o size, age. Hindi specific na tao. So, hindi all o iilan lang. With many. Quantity. Mga bilang lang. Bilang lang, di ba? Kasi iba Hindi siya din min. yung buo eh. Amen. Yung all talaga. Amen. Amen. Tama. Oh. So, paano nyo nasabi na yan ay Israel? Kasi di ba, Pastor, ang Daniel is prophecy ng mga kapwa niya Hudyo. Okay, good. So, yun ay doctrine. Doctrine yun na. Okay, good. Okay, nasagot mo. So, Israel nga. Di ba? Pero the point is, saan dyan yung peace treaty? Yan din ang hinanap ko kanina, Pastor. Natanong ko, sa anong paraan ba mag-covenant ang EC sa Israel? So, hindi ko siya nakita. Sabi ko nga, kaya napaisip rin ako, peace, yan na kaya yung sinasabi nila na si Trump. Sabi ko parang hindi. Kaya hinanap ko sa anong paraan makipagkasundo si EC sa Israel. So, hindi ko talaga siya nahanap. Sabi ko, bahala na. Wala. Wala. So, Pero meron Papasok pa rin yan. Meron kasi yun Papasok doon pa sa rin yan sa ano. speculation. Speculation pa rin. Kasi wala, hindi ko nakita sa Daniel. Binasa ko, inulit ko nga, chapter 7 ito ba ito, no? Ay, 9. Okay. Speculation Okay. pa rin po talaga, Pastor. So, kung na kayo, speculation na tayo. Opo. Kasi hindi siya Sa Daniel, kung sa Daniel, Hanap ko rin Pastor, kanina. speculation talaga siya. Pero malinaw na may kasunduan na 7 years, pero hindi lang natin alam kung sa anong paraan. Amen. You nailed it, Ate Annalyn. Salamat po. The Lord's wisdom, salamat po. Tama. Saan tayo babase ngayon? Pero naniniwala tayo na yun ay peace treaty. Ngayon, ang tanong, kung mag-speculate tayo, saan sa Bible na yun ay peace treaty? Di ba? Pero ako, mag-speculate na lang talaga ako. Payag ba kayo mag-speculate tayo na lang na yun ay peace treaty? Naniniwala ba kayo? Opo. Saan sa Bible yan? Basa tayo. Sa Thessalonica, chapter 2. Kasi yung peace and security. Di ba? Dito papasok yun. Kaya nga lang, hindi 100% na doctrine. Ito ay speculation. Tingnan mo, sabi rito, no? So, eto yun. Kapag sinabi sa mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi siya makakaiwas. Eto yun. So, ano yan? Doctrine? Hindi. Speculation. Theory. Theory ang sagot. Di tayo sigurado na ito ba ay... sino ba yung sinasabi ni Paul dito? Kasi, tinan nyo, no? Rapture ang binabanggit dito, di ba? 16 to 17. Pagdating ng chapter 5, mga kapatid, hindi na kailangan pa insult kasi yung kailangan magaganap ang mga bagay na ito. Ano din magaganap? Yung rapture. Sapagkat alam ninyo, ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, mga tao ba to? Teka lang For then, they talaga, plural talaga, they shall say peace. Hindi malinaw kung Antikristo may sabi ng peace and safety. Peace and safety, then sudden destruction come upon them. Ang tanong, paano niya nasabing Antikristo may sabi niyan? Peace and safety. Tradisyon na turo Di ba, mga kapatid, tinan nyo? Peace and safety. Tao kasi yung magsabi, Pastor, hindi yung AC. Hindi Antikristo. Tao, tao na magsabi na. So, sasabihin ng mga tao, ito na ang kapayapaan. Wala, hindi rin malinaw. Kaya totoo yung word na speculation. Ang speculation talaga ay yung belief, idea lang talaga ang speculation. Hindi naman sinasabing Antikristo yun Kahit na speculation pa idea talaga. Kaya ang eschatology talaga, kadalasan speculation, guys. Hindi doctrine ang eschatology. Para lang yan sa mga open-minded, dong eschatology. Okay? Pero kung doctrine na doctrine, walang malinaw na sinasabi na yung tinatawag na peace treaty na yun ang mangyayari. Kaya yun ang nangyayari ngayon sa Israel, yung kay Trump, yung peace treaty na yan, how can we sure na yun na yun? Na yun yung Antikristo, tapos mali pa, hindi pa tayo sigurado kung peace treaty.
Ano yung covenant ng Antikristo gagawin? Hindi malinaw kung ano yung covenant na yun. Kaya ang big idea doon, kahit speculation pa lamang, malinaw pa rin na hindi tayo sigurado kung anong covenant yung gagawin ng Antikristo balang araw. Okay? Okay. Kaya mahirap ang speculation. Pero paniniwala yan ng iba. Paniniwala yan ng majority mga aral sa Bible, eschatology. Kasi nga, tanggapin natin ang katotohanan na ang eschatology, pagdating sa eschatology, puro yan theory, puro yan speculation. Kaya wag tayong pintas ng pintas sa sasabihin mo, puro ka speculation ng eschatology mo. Dahil ang eschatology talaga ay more on, speculation. Okay? Kailangan din dyan ng calculator. Di pwedeng hindi. Speculation talaga. Tingnan nyo, no? Marami tayong mga idea noon na nilalantad ng Panginoon ngayon na tayo, no? We are quick judging, eh. Pero hindi natin pinag-aaralan. O sige, baka hindi naman totoo ito sinasabi ko. Isa pa, ito pa, yung pangatlo. Ang rapture ay mystery. Ang paniniwala ng iba, kapag daw ang rapture ay mystery, hindi mahuhulaan ang araw at oras. Rapture. Mali. Ang rapture daw ay mystery. Ngayon, ang tanong, saan sa Bible na ang rapture ay mystery? Nag-iisa lang po ang Bible na sinasabi ng ang rapture ay mystery. Ito po yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15. Isang may waga yan, eh. Saan sa Bible na ng katawan natin. Sabi rito, no? Sabi rito, no, behold, I show you a mystery. Ano daw yung mystery? Yung rapture to, rapture ang pinag-uusapan. Pero ang tanong dito, behold, I show you a mystery. Ano daw yung mystery? Ang sinabi ba dyan, yung wala nakakaalam ng araw at oras? Hindi. Ang sabi dyan, no, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Ano daw yung hiwaga? Ang hiwaga daw ay hindi na mamatay ang lahat. Pagbabago ng katawan. Opo. Wait lang. Sabi dyan, pakinggan ninyo ito, ang hiwagang ito, hindi mamamatay ang lahat. Ngunit ang lahat tayo ay babaguhin. Ano daw yung hiwaga? Ang hiwaga dito, yung hindi daw tayo mamamatay lahat ay babaguhin. Ano pa yung hiwaga na ito? Na sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Natutunan ko to sa eskwelahan ko dati, na you should read the text according to its context. Kala ko ba by context tayo? Bakit tayo nag-e-exegesis? Sasabihin mo, ang hiwagang yan, yung rapture is mystery nga, kaya walang nakakaalam. Anong connect ng hiwaga sa pagkakaalam mo yung araw ng rapture? Anong connect nun? Sa Bible yun. Ang sinasabi dito, ang hiwaga dito, yung babaguhin tayong lahat. Sa isang kisap mata. Paano mangyayari sa isang kisap mata, no? May tutunog pang trumpeta. Pag tunog na ng trumpeta, ang mga patay muling bubuhayin. Di ba wala sa natural to? Kaya nga mystery siya, eh. Yun ang mystery dito. Ang mystery yung tinutukoy ni Pablo dito, yung event ng rapture. Hindi yung rapture na petsa. Tsaka mga kapatid, isa pa, no, sa idea, ang rapture po ay hindi ho talaga mystery pagdating sa ibang bagay. Ang mystery lang sa rapture, yung mangyayari. Pero yung rapture mismo, mahuhulaan mo kung kailan, eh. Saan sa Bible? Sige nga. Saan sa Bible na pwede mo mahulaan ng rapture? Dito tayo titingin. Saan ba to? Revelation chapter 3. Alam nyo na to, di ba? Alam nyo naman ng Revelation chapter 3, ang kausap dito, church. At alam naman natin na ang church, ang second coming ng church ay rapture. Hindi yung the day of atonement o yung second coming of Christ mismo. Nasabi dito, no, kung hindi ka gigising, papariyan ako na magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Bali-baligtarin mo itong verse na to, lalabas talaga na malalaman mo yung oras. Kasi sabi dito, kung hindi ka gigising, paano kung gumising ako? Ibig sabihin, malalaman mo yung oras. Kaya ang rapture ay hindi mystery pagdating sa petsa. Ang rapture ay mystery
Doon mismo sa event na mangyayari na mababago yung katawan natin, lilipad tayo. Mystery yun eh. O kahanga-hanga yun eh. Pag sinabing misteryoso, misteryoso. Eto meron pang ginagamit na verse ang iba na ang rapture daw ay mystery. Sabi raw nila, Romans chapter 11 verse 25. Another out of context na naman to guys. Yan yung sabi dito, no? The mystery of Israel's salvation. Rapture ba binabanggit dito? Basahin natin. Sabi niya, no? Mga kapatid, may isang hiwaga. Porke ba may hiwaga, rapture na. Sabi dito, no? May isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay niyo sa sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi habang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng hentil. So ang mystery dito, hindi rapture, kundi yung ano daw, may bilang pala ang hentil. Ito yung mystery dito. Ayon sa context, ha? Ano pa ba yung mga mystery dito? Dapat titingin kayo mismo sa sinasabi ng verse. Hindi yung pupunta ka ng iba't ibang verse, ibang chapter, ibang, di ba? O yung opinion mo. That is, eisegesis. Kung exegesis, ito talaga, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo. Ano yung ibig daw niyang malaman na ito daw ay mystery? Ang mystery daw dito ay yung ang pagmamatigas daw ng bayang Israel ay pansamantala. Yun daw yung mystery. At hindi raw habang panahon. Mystery yun. Kasi sa totoo lang, Israel talaga napakatitigas ng ulo. Pero sinasabi ni Pablo dito, ito yung mystery. Ang Israel ay hindi matigas ang ulo. Pansamantala lang daw yun. Ano daw yung mystery pa? Ito'y tatagal lamang. May timetable na makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng hentil. Ito yung mystery dito. Kung ilan yung bilang ng hentil. Ibig sabihin, di ba, nagtataka nga tayo dyan, may bilang pala ang hentil. Tsaka, bumbabasahin nyo ito by context, walang rapture dito. Saan ang rapture dito? Wala naman eh. Oh. Kaya debunk na yung, tinuturo ng iba na ang rapture ay mystery, hindi mo malalaman ng oras. Malalaman mo yung oras. Mga kapatid, baka may mali ako dito. Sige lang mga kapatid, go ahead. Kontrahin niya ka. Kamontra kayo. Sige na. Sabi ko nga sa inyo, di ba, huwag kayong amen ng amen lang sa akin. Kailangan, bigyan niyo ako ng Bible verse na nagpapatunay ng rapture ay mystery pagdating sa petsa. Sige, saan sa Bible yun? So, Pastor, so ibig sabihin, kung makumpleto na, anong ibig sabihin na pag makumpleto na ang bilang ng intel? So, anong mangyayari? So, hindi mag-rapture? Kasi wala naman, hindi, sabi mo, hindi rapture ang tinutukoy doon eh. So, Teka, tinan mo yung verse mismo. Paano mo nasabi na rapture to? Ang sabi lang dito, no, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala. So, anong topic dyan? Pagmamatigas lang ng Israel, hindi rapture. Okay. Nagets ko na. So, ibig sabihin, pag makumpleto na ang bilang ng mga hintil, lalambot na yung mga Israel kasi nagmamatigas pa sila ngayon. You nailed it. Babalik na yung ng Panginoon sa Israel. Nagets ko na, Pastor. May sinabi bang rapture dyan? Tama. Kasi Yun din ang ko eh. Yun din ang question ko eh. So, ibig sabihin, hindi pala rapture. So, sa ngayon, dahil hindi pa kompleto ang bilang ng mga hintil, kaya matigas pa ngayon ang mga Israel. Kasi nga, ang topic dyan, malinaw, ito ay issue sa pagmamatigas ng Israel. Tama. Walang sinasabing rapture dyan. Saan ang rapture dyan? Tama, Pastor. Agree ako dyan. Paano naman yung Revelation 3, Pastor? Paano po natin masabi na sa rapture yun? Di basahin natin. Manatiling gising, hindi tulog. Okay. So, possible talaga ang rapture, no? Yung sabay, no? Hintil at saka Hudyo. Possible din kaya yun. Mamaya pagkatapos natin. Possible din. Sige. Guys, mamaya pagkatapos natin, post-trib na tayo. Hindi, joke lang. Mamaya malalaman nyo. Okay, so... Mamaya yan, hindi na tayo pre-trib. Nag-post-trib na tayo. Mamaya malalaman nyo. Mamaya guys. Yeah. Pero i-debunk natin yung mga inaano natin. Kasi di ba nga, nag-ano tayo, hindi tayo bias. Kumukuha tayo ng mga both side. Kasi yun nga, okay.
Sabi dito, no, ano ba context? Isulat mo to sa mga anghel sa iglesia. Sinong kausap dito? Logically. Mga kapatid. Sardis. Iglesia ng Sardis. Sardinas. Iglesia ng Sardis po. Oo. Prophecy man yan o hindi, pero bali-balik ta rin natin, sino pa rin ang kausap? Ano yung Sardis? Ano daw siya? Iglesia, pastor. Church. Tanggapin natin ang katotohanan ng kausap dito, iglesia. Ang church. Okay? Ngayon ang tanong, ang church ba pag dumating ang Panginoon sa kanya, saan siya darating? Sa rapture o sa second coming? Second coming. O, second coming. So, ang sinasabi dito, kung hindi ka gigising, paparehan ako ng gaya na magnanakaw kung hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ano yung oras ng aking pagdating dito? Second coming o rapture? Rapture. Sige po. Second coming. Sinabi nyo na nga. Rapture yan eh. Second coming. Ulitin ko uli Ulitin ko uli. Sinong kausap? Iglesia. Iglesia. Tama ba ako? Okay. Ang iglesia ba, pag dumating si Christ, sa rapture o sa second coming? Second Rapture. coming. I stand second coming. Second coming. Ang gulo, no? Sige, iba-iba. Wag mo na So, tayo ibig sabihin- magkasundo. Kalaban nga tayo. Di mo na kayo magkapatid ngayon. Magkalaban tayo. Magkalaban tayo ngayon. Hindi tayo kampi-kampi. So, ibig sabihin, lumalabas niyan, na post-trip na kayo. Tama ba? Hindi kalaban mo na tayo. Naghula-hula lang kami, pastor. Kalaban mo na tayo. Hindi, kasi balik tayo sa pagiging pre-trib natin. Halimbawa, pre-trib, balik tayo sa pagiging Pre-trib pre-trib. tayo, sige. Pre-trib. Pre-trib, Rapture yan. okay. Rapture. Oh. Rapture o second coming? Rapture. 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 So, pag sinabing malalaman ng oras ng ano, second coming o rapture? Rapture. Rapture. Kay pre-trib man tayo. So, ibig sabihin, malalaman pala ang oras ng araw ng rapture. Tama ba ako o mali? Tama. Amen, Tama. amen. Malalaman. Pag gising ka, pag tulog ka, hindi mo malalaman. Okay. Bakit yung iba sumasagot ng second coming? Ano kayo, Hudyo pa kayo? Pustrib na. Di bali. Okay lang. Malalaman nga pastor eh. Tinagawa ng akin rapture eh. Eh, di ba magkalaban pa tayo ngayon? Kaya second coming mo na. Ulitin ko Okay. Kausap dito, iglesia. Kahit na ito ay prophecy, iglesia is iglesia. Ang iglesia ba ay sa second coming o sa rapture? Alam naman natin na tayo ay ra-rapture rin. Ngayon ang tanong, yung binabanggit dito na hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating, ang binabanggit ba dito ay second coming o rapture? Sinagot nyo, rapture. Di rapture to, ibig sabihin malalaman mo yung oras ng araw ng rapture. So guys, magkasundo tayo guys. Revelation chapter 3 verse 3, rapture o second coming? Rapture. Rapture. Hindi tayo magkaway. Rapture. Hindi tayo rapture. Rapture. Okay, ang tanong ako sa inyo pangalawa. Kung rapture ito, i-consider ba natin tong doctrine o speculation? Speculation. Speculation pa rin. Sige, speculation. Hindi siya doctrine, di ba? Kasi wala naman sinasabi dyan yung rapture eh. Ang ano lang, mag-speculate ka kasi sinabi rito iglesia. Alam naman natin ang iglesia ay rapture. Wala na, speculation na hindi letra por letra na ang rapture ay may oras. Walang ganun. Pero speculation. Speculation yan. Okay. Okay, so next. Okay, so dito na tayo sa pang-apat. 2 days in Hosea. Okay, basahin natin. Yung sinasabi ni Princess Hosea. Kasi di ba, ang paniniwala natin, pag sinabi pong Hosea, ito'y tumutukoy dun sa, dito natin nakuha to, kung bakit 2,000 taon
ang gap kasi naniniwala tayo na nung nireject ng Israel ang si Kristo nung pinako sa krus, nag-speculate tayo na nahinto ang oras. At nahinto ito dahil sa Israel. Ang Israel ngayon ay may 2,000 taon ayon sa Hosea. Ngayon ang tanong, doctrine ba to o speculation? Kasi tinan nyo, no? Sabi rito, Hosea. Hosea, where's Hosea? Wait lang Hosea chapter 6, verse 2. King James. Sabi rito, no, after 2 days, He will revive us. In the 3rd day, He will raise us up, and we shall live in His sight. Sabi ng iba, sabi natin, na ito ay restoration ng Israel. Na sa loob ng 2 araw, He will revive us. In the 3rd day, He will raise us up. Ngayon, ang tanong, saan sa Bible, saan dyan na binabanggit na ang Israel ay re-restore sa loob ng 2,000 taon? Saan dyan sa verse na yan? Sumagot po ang iba. Doctrine tayo dapat. Doctrine. Walang speculation. Paano nyo nasabi na ito ay tumutukoy sa restoration ng Israel sa loob ng 2,000 taon para maibalik at para maibalik uli ang atensyon ng Diyos sa Israel? Mga kapatid, sumagot po kayo. Saan dyan? Yung He revive us, Pastor. O revive us. Ano yung re-revive dyan? Yung ano, yung Israel. Yung Israel na magulo. Ay, Israel. Okay. Ay, ano tong 2 days? 2,000 years. Paano mo nasabing 2,000 years yan? Saan Kasi dyan yan? based sa ano. Oh. So wala dyan. Nasa ibang verse. Pag wala dyan, wala na. Speculation ka na. Wala, speculation. Kita mo na. Grabe naman yan. Wala na. O di ba 1,000 taon sa araw sa Panginoon? Wala na. Perverted talaga sila. Wala na. Wala na. Nag-speculate na kayo Wala naman sinasabi dyan Di ba pag sinabing doctrine, kailangan letra por letra nakalagay. Nasabi dyan, tapos ng 2,000 taon mula ng pagkamatay ni Kristo, i-revive nila tayo. At ay 3 araw o 1,000 taon, paghahari niya. Dapat ganun ang sinasabi dyan. Pero ang sabi dyan, after 2 days, He will revive us. In the 3rd day, He will raise us up, and we shall live in His sight. Paano mo nasabihin niya tumutukoy sa 2,000 taong gap ng church age? At paano mo nasabi na yung 3rd day ay yun ay millennium? Di ba malabo? Malabo maging doctrine. Another ano na naman ni Pastor. Another ano ng post-trib. Another ebidensya ng post-trib. Kasi Israel yan After daw ng 2,000 years, ikasama na yung tribulation dun, di ba, si Pastor sa 2 days. Speculation siya. Di ba, malabo talaga ang turo nating mga full grace pagdating sa eschatology. Kung pagbabasihan natin ay doctrine. Wala. Kailangan natin mag-speculate. Speculate na what? Ano ba ang ito na yung speculation. Ano ba yung 2 days? Pag 2 days, hindi yan sa mata ng tao. Sa mata ng Diyos yan. Bakit? Speculation ang paggaganayan mo dyan. Dahil imposibleng sa loob ng 2 days ma-revive ang Israel. Pwede ba mangyari yun? Kailangan kang mag-speculate lang. Tapos ang pangatlo, Hosea. Sigurado ba kayo na itong panahon na inaisulat to, panahon ba to na bago dumating si Kristo? O baka naman panahon ito, ang tinutukoy nila dito ay hindi yung 2 days na mare-revive sila. Baka naman tinutukoy nila dito yung pagkatapon nila sa Babylonia na mare-restore sila, babalik sila sa lupang pangako noong 586 BC. O paano tayo nakakasiguro? May hold din to mga kapatid Tingnan nyo Kailan ba sinulat ni Hosea? Hosea by books. During the time of instability of northern kingdom of Israel under looming threat of Assyrian Empire. Baka naman tinutukoy nila dito na mare-restore ang Israel pagkatapos sila nga sakupin ng Assyrian Empire. O baka dun yun, patay na. Basag na ang dalawang... Yung kay time ni di ba? Nung na-rebuild ang Israel
Sino ba yun? Cyrus the Great ba yun? Hindi sa timeline natin. Baka sinasabi diyan sa timeline nung panahon na natapon sila sa Assyrian. Patay na. Basag na ang 2,000 taon natin. Hindi pala biblical itong 2,000 taon na to. Nag-gap. Kita nyo na. Guys, palalimat talagang pinapahasa ko kayo. Ngayon, paano nyo i-defend yan? Kaya maiiwasan mag-speculate. Guys, hindi maiiwasan mag-speculate. Okay. Okay. So, tinan nyo. Nawawala na ba kayo ng pag-asa, guys? Ayan na. Lalo kayo mawawala ng pag-asa. Na post-trip na siguro. Post-trip na ang ending natin ito, Pastor. Lalo kayong mawawalan ng pag-asa, yung pang-5. Yung pang-5. Ayan. Handa na tayo mamatay. Ayan. World War 3. Ang gawin natin pag may World War 3, magpatama tayo sa nuclear. Ayan yung pang-5. Rapture muna bago 7 years of tribulation. Ang tanong, saan sa Bible, verse by verse, na magra-rapture muna bago mag 7 years of tribulation? Saan sa Bible yun?